Kawikaan 16. Kawikaan 16:6. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Mapapansin natin yan, ang ganda ng pagkakasabi. Sabi doon, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan, malilinis yung kasamaan. Kaya ang pinagod natin kanina, katulad niya rin David, sabi niya, hindi ako maglalagay ng isang tao, hindi ako maglalagay sa isang tao kapagod sa mani. Nakalisin kaya ako dito. Bakit? Magiging marami kasi yung kanyang pagkakulo. Kaya sabi din, katumparan ng pinagod na yung katotohanan, yan yung paglilinis sa kasamaan. Kung ang isang bayan, maging ang buhay ng isang tao, kung ang buhay ng isang tao ay yung kasamaan, wala na nagawang mabuti, ang gamot ay ipakilala sa kanya yung pagkakulang. Ang sabi pa dito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay pinwalay ang tao sa kasamaan. Dahil yung katotohanan, kapag nasa iyo yan, dahil ang katotohanan sa katunayan, mga kapatid, bago natin explain ito. Sabi dito, basahin muna natin sa Psalms chapter 111, verse 7. Psalms 111, verse 7. Mahal 111, verse 7. Awit 111 verse 7. Yung kanya, ito maliit. Pero sa katotohanan, mga kapatid, ito ang isang tao, hindi kita. Lagi may takot yan, lagi nagtatakot. Lagi parang nag-isip, lagi pa siya na nalabas pa ako. Kasi parang lagi may umahanting sa kanya. Dahil hindi nga siya malaya. Tama po yan, tama. Tama po, basta yung tama. kasalanan, yan ay umaalipin sa isang tao gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, napakahalaga na ito na malaman ang lalagyan. Ito ay kaya sa pagkain sa kasalanan. Take note ng ipanin sa Peter. Yung Peter, sabi doon, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maring isipin natin, teka, anong ibig sabihin ng katotohanan? Ito ba ay impormasyon? Ito ba ay mga facts? Kasi maring nagsasabi, ang doon, impormasyon. O ang doon, facts. Pero hindi lang siya, ano ba kapatid, listahan ng mga impormasyon. Ano natin nasabi? Ito ang panguna. Ano ang sabi ng word of Christ sa John? Bakit siya mahalaga? Sige, basahin mo natin. John 14 verse 6. Yes. John 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kita niyo mga kapatid, yun yung pinabanggit ng Panginoon sa Kristo na makikilala ninyo at ang katotohanan, yan, what is it? Hindi. Mas magandang tanong, who is the truth? Sino ang katotohanan? Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan. Diba? Kanina na sinabi na, kaya niya pala sinabi kanina sa interview na makikilala ninyo ang katotohanan at kayo'y maging tunay na halaga kung naranahan sa inyo yung aking salita. Diba? Tayo bigyan ang salita ng Panginoon. At ang sabi niya, makikilala natin yung katotohanan kung ano talaga yung katotohanan. Hindi siya basta informasyon na
buhay. Bakit? Sa katawan ng Panginoon, person mo. So yung person, na itong persona na ito, itong katawang tao na ito, na kapag kinilala natin, ang idudulog sa atin ay dalhin tayo sa daan. Sabi niya doon, ito ang daan. At siyang kabuhay. At ang buhay. Sabi niya, walang makaparoon sa ama sa pagkakas. Pero namang sabi ng John 7, verse 3, na same book. John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Tinutukoy ng Panginoon kanina, sabi niya, ako ang katotohanan. Yung Panginoon Jesucristo. Yung pinabanggit niya kanina na walang makaparoon sa ama, sa pamamagitan niya, na dahil ang Panginoon Jesucristo nung nasa lupa, siya yung magpapakilala sa buhay ng Diyos. Ang ibig sabihin pala, mga kapatid, ang pagkaalam natin sa katotohanan, nabanggit sa internet na makikilala natin ang katotohanan kasi magdadala ka ng buhay ng katotohanan. Makikilala natin kung sino yung nag-iisa dahil ng Diyos. Mas lalong malalaman natin kasi parang magpakilala yung Diyos ay nasa inukit na kahoy. Meron naman ang magpapakilala sa ng Diyos di ba? Meron magpapakilala sa Diyos sa kontra. Meron magpapakilala sa Diyos yung nasa pato. Diba? Kung hindi ito ang makikilala natin, yun ang ipapakita sa atin ng sanggunian. Doon sa paningin nila, pero lahi sa Panginoon. Sabi kasi mga nila, kasi hindi yung magdadala sa buhay ng Diyos. Pero napakabuti ng Panginoon dahil itutulong niya tayo sa tamang daan. Sabi niya, yung truth ay hindi lang basta informasyon. Hindi lang siya kalimutan ng mga facts. Kundi siya mismo ay nagkatawang tao. Yung person. Kapag kinilala natin yung buhay ng person, makaparolong tayo at makaka-access tayo sa buhay ng Diyos. Kapag nakilala natin yung buhay ng Diyos, yun yung malampagan natin ang ating basahin natin dito mga kapatid sa First Corinthians chapter 15 verse 2. First Corinthians chapter 15 verse 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. As we basa natin sa 1. Verse 1, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya namang ninyong pinananatilihan. Naliwanag ko sinabi niya na Pastor Pao. Sabi niya, itong ebanghelyo na pinangaral sa atin, yung ating pong binabasa ngayon. Ito natin, ang sabi ko, na pinananatilihan. Sabihin, matagal na panahon na, simula nung ating tanggapin, in-accept natin na ito yung truth. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan nitong truth na ito, ligtas tayo. Kung matyaga natin, iingatan itong truth na ito na sa atin. Actually, nandito na eh. Sabi ng Panginoon, kinakailangan manahan sa inyong mga puso sa Kristo. Na si Kristo mismo, sa 1 verse 1,
ng John na nang masimula siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos, yung truth. At itong salita na ito ay nagkakawang tao at sumaan sa gitna ng mga gusto na ating pinapasa ng kanilang ikat na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Sabi niya doon, sa pamamagitan naman ito iligtas kayo. Kung matyaga ninyong ingatan ang salitang pinangaral yung truth, maliban na kung kayo nagsimulang yung pinakailangan yung lahat upang ang sa para matiyan natin ay yung ating palataya ay may kabungan. Hindi siya maging useless. Kasi mayroong pananampalataya na useless. Ang tanong, Pastor, ano yung pananampalataya na useless? Alam na natin ang sagot dyan. Ano ang pananampalataya walang kabungan? Sige. Maaari po kayo mag-answer. Kung sino yung ano yung useless na pananampalataya? Walang kabungang pananampalataya. Sipin na ito, para lang pala tayo walang pagkuhan. Useless faith. Very good system. Yung pananampalataya na walang gawa. Kung pinanggit ni Apostol Santiago, sabi niya doon, ang pananampalataya walang gawa, patay. At ito yung useless na pananampalataya kasi patay, hindi siya buhay. Kaya lang sabi ng Panginoon, kapag nakatili sa atin ito, magiging buhay tayo. Kasi ang doon ay buhay. Na walang iba yung salita ng Diyos. Walang iba yung ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, walang nilikha sa langit at sa lupa maliban sa pamamagitan niya, sabi ng John 1 verse 3, sa pamamagitan ng word na mismo truth na. Dahil ang truth ay dito patayin. Kaya magpuproduce ko ng buhay na gawa at buhay na pananampalataya. Ano ang sabi na Hebrews 4 verse 2? Sinasabi natin dito may basis po tayo eh. Hebrews 4 verse 12. Yes. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mabisa. Yan sabi niyan, pag itutulog sa iyo, bubuhayin ka nito eh. Na dati kang patay, nabubuhay ka sa kasalanan. Patay ka yan, sabi ng Panginoon. Sino man nabubuhay sa kahalayan, pagkaman siya yung buhay, patay. Pero pag pumasok sa iyo yung truth, na na-encounter mo si Kristo sa buhay mo, na naghahanap siya sa buhay, bubuhayin ka nito. At yung sumunod na salita doon, ganda ko yan, yung sumunod na salita, bago yung buhay, Buhay at mabisa. mabisa eh. So, ito pala, ito, mas mabisa pa sa alaksan ng mga. Mas mabisa pa sa biogesin. Mas tapos siya eh. Mas mabisa pa sa ano ang tabi ng biogesin. Video ay yung nakapagpapagyan kasi kumana. Pero kahit na lang ito, sabi niya, buwan ito, mabisa. Makagalitin ka. Alam niyo ba kapatid ang isang tao na may sakit sa pananampalataya, kailangan niya ng protein. Para gumaling. Sabi ng Panginoon sa Psalms, narinig ko may isang verse. Pero sabi ko, sino mang tao na buhay sa kasalanan, may sakit.
Kaya ano ang gamot ng Panginoon? Mismong salita niya. Sabi niya yan, mas mabisa kaya. Pero tao ba mo hindi na natin wala sa Diyos? Bigyan mo lang po yan. Bigyan mo ng salita ng Diyos para siya balik. Sabi ng mga sulat ng Apostol Pablo, sumit mo siya sa pamamagitan ng Diyos. Salita ng Diyos na ito, once a day. Pag-inig siya para ng kaya nga isang tao pag medyo may problem sa pananampalataya, may sakit sa pananampalataya. Ano yan, hindi yan makahakpak. Kasi tinamaan ng sakit sa paa. Parang ang sakit-sakit ng katawan. Alam niyo mga kapatid, tinatamaan ko eh. Pag Sunday, maraming tinatamaan nila. Yung Sunday sickness, mga kapatid, ang gamot lang yan. Kasi bakit pag Sunday, pag Monday naman, Monday to Friday, Saturday, ganado naman. No? Ayaw pa nga niyan balik sa mismong trabaho niya. Pero bakit pag Sunday, parang ang bigat-bigat ng katawan. Kasi alam niyo, umaatake yung sakit. Umaatake mga kapatid. Kaya ang gamot dyan, truth. Na talagang manahan yung salita ng Panginoon sa iyo para magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi takot ka nga sa Diyos pa eh. Sino bang mas masigit? Ang Diyos mo o ang Diyos? Diba? Kaya mawawala yung sakit na yan mga kapatid kapag hindi nanahan sa Diyos. Kaya ngayon mga tao mahihina pa na napalataya. Dapat ito, nandito lagi para bigyan siya ng Panginoon. Hallelujah. Para lumagin sa mga nampalataya. Talampakan natin ang Panginoon. As tayo dito sa epekto pa ng truth na halagaan natin. Dito tayo sa Amen. So, nakita niyo na po, pag-ibig niya yung 11:32. Verse, Pastor. 11:32 na Daniel 11:32. yes. At ang gayon na gumagawa ng may kasamaan laban sa tipan ay may hihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanyang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Diba? Kung nakikita natin kung sa unang talata, taas ng passage, sabi doon, siyang gumagawa ng laban sa tipan, sa kautusan. Matandaya eh. Manaloko sila. Pero sabi doon, siyang nakakilala sa kanyang Diyos na iginagawa. Ano sabi doon? The people that know their God, siya mismo, pag-ibang pag-ibayas, pag-gagawin ng kamilin, magiging matagumpay. So ito palang ito,
ng pagkakilala sa ating Panginoon sa tunay na Diyos. Ito'y magtutulong ng katatagan, ng kalakasan, ng komunidad. At hindi naman matagumpay. Ang sabi sa Corinthians 10, salita ng Panginoon, tatapok sa lahat ng Diyos na binigay sa atin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng Diyos. Walang doon, kapag dumating sa buhay mo, unang-una palalayain ka. Pangalawa, iingatan ka. Pangatlo, bibigyan ka ng buhay. Buhay na walang hanggan. At kaligtasan. At pang-apat, palalakasin ka at patatagan yung mga kaligtasan. Kaya itong doon, lagi natin nilalanin, lagi natin basahin. Kapag na una yung ating relasyon, mas makikilala tayo. So, para hindi tayo sumunod sa lahat ng bagay na gagawa natin, tayo magiging tagumpay, tayo magiging magpapag, tayo magiging malakas. Yung kumakain ko sa ating ating ang pangalan. Jesus, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, yan lang po ang ating picture. Ako, nabalik natin sa ating MC. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Palakpakan po natin na ating mahal na Panginoon. Napakaganda po ng topic ng ating Pastor RB na ang katotohanan po ay siyang tunay na magpapalaya sa atin. Ang katotohanan po ay mag-iingat sa atin at bibigyan tayo ng buhay. Hindi lamang po basta buhay, kundi buhay na walang hanggan, na may kaligtasan at papalakasin po ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah mga kapatid. Maraming salamat po Pastor RB. Nawa patuloy pong kumilos ang ating mahal na Panginoon sa inyong buhay, Pastor, at sa inyong pamilya. So mga kapatid, kung meron pong nais magtanong po in topic or out topic, maaari nyo lamang pong buksan ang inyong mic mga kapatid. Wala po bang katanungan mga kapatid? Tataw po ba? Ika nga na ating puting Evangelist Romy. Yung topic po mga kapatid or out topic, kung meron po kayong katanungan na gumugulo po sa inyong isipan or sa inyong pananampalataya, maaari po natin itanong dito ngayon. At narito naman po ang ating mga lingkod, ating mga pastor, evangelist, minister na handang sumagot po sa ating mga katanungan. Amen. Huwag wala na pong katanungan mga kapatid. At medyo lumalalim na rin po ang gabi. So, siguro po, malinaw po sa ating lahat ang naging topic ng ating Pastor RB. So, atin na pong tatapusin ating gawain ngayong gabing ito. Ngunit ating po munang hihingan ng announcement ng ating puting Pastor RB. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pong pagtatapos mga kapatid, hinihiling ko pong manalangin ng ating Evangelist Romy, maaari po, at ating pong susundan ng ating Pastor Sergio sa kanyang pagbabasbas. Praise the Lord. Hallelujah. Dalangin tayo mga kapatid sa ating samantalang pagtatapos sa ating online Bible study. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming salamat
aming amang kapangyarihan. Diyos, hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito sa aming online Bible study. Praise God sa aming samantalang pagtatapos, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa mga salita mo na narinig namin. Lord, hallelujah. Sana aming ipamumuhay sa gabing ito hanggang kami nabubuhay, Panginoon. Praise God. At sana matanim namin sa aming kaisipan ang iyong banal na salita, Panginoon. Narinig namin ngayon sa pamamagitan ng aming Pastor Arvin. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Nawa, Panginoon, ikaw ang aming magabay. Praise God sa aming aming pagtulog, Panginoon. Hallelujah sa gabing ito. At kabukasan, bigyan kami ng muling kalakasan sa aming paggising, Panginoon. Lord, saan kami maparoon, sana nawa ikaw ang manguna at magabay pa sa amin. Sa aming katagsa-tagsa naming gawain, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Praise God at sa iyong matamis na pangalan, kapangyarihang pangalan. Diyos ka naming nag-iisa. Sa Diyos na lang ang tapurihan. In Jesus' name. Amen. Lord, hallelujah. Tapos-tapusan, mga kapatid, alam na ay kita natin pangan at kapag-ibigyan at kami brother and sister pag-ilis sabihin sa kanan. Amen. Praise the Lord. Muli mga kapatid, isang mapagpalang gabi and have a good night po sa ating lahat mga kapatid. Paalam po. Good night, mga kapatid, mga pastor. Praise God. Hallelujah. Elder Mark, yung gabi. Praise God. Hallelujah. Maayong gabi, Evangelist. Bye-bye po. Good night po. Bye-bye. God bless us all po.